Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 27 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit chapter 148. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Paanyaya sa lahat upang purihin ang Diyos. Awit chapter 148 verse 1. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Verse 2, ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang kasama ang hukboroong karamihan. Verse 3, ang araw at buwan siya ay purihin, purihin din siya ng mga bituin. Verse 4, mataas na langit siya ay purihin, tubig sa itaas gayon din ang gawin. Verse 5, siya ang may utos ng kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Verse 6, kanyang itinatag kanilang kinalagyan, hindi magbabago magpakailanman. Verse 7, purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Verse 8, ulan na mayelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Verse 9, pagpupuri kay Yahweh lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabungang kahoy. Verse 10, hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Verse 11, purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Verse 12, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Verse 13, sa ngalan ni Yahweh magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinakamataas, sa langit at lupa'y malulhating ganap. Awit chapter 148 verse 14, siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha, purihin si Yahweh. Awit chapter 149, awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh o si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa kanya. Verse 2, magalak ka o Israel, dahilan sa manlilika, dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Verse 3, purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Verse 4, si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagkumbabay, tagumpay ang ibigay. Verse 5, sa tagumpay na natamo magalak ang mga hirang, o sa kanilang pagdiriwang ay magsaya at mag-awitan. Awit chapter 149 verse 6, papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobling talim at matalas. Verse 7, upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Verse 8, mga harit maharlika ay kanilang bibihagin, sa tanikalang bakal silang lahat ay gagapusin. Awit chapter 149 verse 9, upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda, ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala, purihin si Yahweh. 150 guys is last chapter na ng awit. Bukas is mga kawikaan na tayo. Ang bilis natin matapos. Ay, ang tagal pala. Kailan ba tayo nag-umpisa sa aklat ng awit? Ang dami naman kasi guys. Tingnan mo naman hanggang 150 chapter. Okay. Purihin si Yahweh. Awit chapter 150 verse 1, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit. Ito talaga guys. Alam niyo na ba kung paano niyo i-describe ang langit? May nakapunta na ba sa atin sa langit? Tanong lang. Kasi dito nga lang sa Earth Pilipinas nga lang, di mo pa malibot, hindi ka nga rin makarating, hindi nga rin ako I'm speaking sa sarili ko. Hindi nga rin ako makarating ng bansang Israel. Ilan lang ang bansa na nalibot ko dito sa Earth. Hong Kong lang, Macau, Pilipinas. Hindi ko pa rin malibot lahat ng probinsya. Hanggang Masbate lang din ako, Leyte, ganyan. Alam mo yun? Tapos ito, nakalagay kasi ang Diyos,
Ulitin ko lang yung verse 1 ha. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitin, purihin sa langit ang lakas na taglay. Kaya nga iniisip ko ano ba itsura ng langit? May nakarating na ba sa langit? Kung dito nga sa earth, hindi natin malibot. Unless yung mayayaman ha, syempre makakapag-tour around the world yan. Pero yung tayo na katamtaman lang naman ang buhay natin, ano lang ba ang bansang narating natin? Hindi nga natin talaga, kung sa totoong pagsabi, hindi nga natin malibot ang buong earth, langit pa kaya, 'di ba? Kaya nga lagi ko talagang tinatanong, sino gumawa kay Father God? Kung yung langit at lupa ginawa niya, sino gumawa kay Father God? 'Di ba? Kung tayo ginawa sa alabok, sino gumawa kay Father God? Paano siya nag-i-exist na siya ang gumawa sa atin? Ibig ba sabihin may nauna pa sa kanya, tapos ginawa siya, ganun? Tapos, sino naman yung, kung may nauna sa kanya, sino naman yung gumawa sa nauna sa kanya? Walang katapusang tanong. Ganun talaga. Okay, awit chapter 150 verse 1. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Awit chapter 150 verse 2. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Verse 3. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa verse 4. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Verse 5, ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Verse 6, awit chapter 150 verse 6, last verse na ito guys. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Bukas na itong mga kawikaan. Thank you Father God, natapos namin yung aklat ng mga awit for 28 March 2024. Mga kawikaan. Tingnan mo lang guys, basahin ko yung panimula. Panimula, mga kawikaan, panimula, ang aklat ng mga kawikaan ay kalipunan ng mga turo kung paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. So, ibig sabihin guys, teaching ito. Karamihan nito ay tumatakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsimula ito sa pagpapaalalang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, at nagpapatuloy sa pagtatalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. Ang mga kasabihang ito ay naghahayag sa malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng isang taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal, sa ugnayang pampamilya at pakikitungo sa kapwa. Ang iba naman ay tungkol sa magandang pag-uugali at ang iba naman ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit tungkol sa mga katangiang tulad ng pagpapakumbaba, pagtatyaga, paglingap sa mahirap at katapatan sa mga kaibigan. So yung kawikaan guys, expect nyo na tuturuan niya tayo kung paano tayo, yung character ba natin. So yun lang, yung mga naunang tao doon sa Israelita, yun ang magiging teacher natin dito sa aklat ng kawikaan. Bye everyone, God bless.